Makalipas ang mahabang mga oras ng biyahe, ay nakarating na nga sila Magnus sa Bohol. Sabi ni Magnus, "Kumain muna tayo bago tayo tumuloy sa bahay." Sabi naman ni Tasyo, "Oo Mags, sobrang gutom na rin ako eh. Gusto ko ng sinabawang isda." "Eh di sige, doon tayo kumain sa mga kainan sa may bandang dagat dahil siguradong may sinabawang tuna roon." "Oo sige, doon tayo Mags." Tumawag na nga muna sila ng dalawang tricycle at nagpahatid sa isang kainan malapit sa tabing dagat. Pagkarating roon ay umorder na si Magnus ng sinigang na tuna na good for 6 persons, tapos buttered shrimp na 1 kilo at 1 kilo rin ng baked tahong, iyong may cheese sa ibabaw, tapos 1 platter ng kanin. Sabi ni Carlo, "Hindi ba masyadong marami yun, Mags?" "Nako, hindi. Nakita mo naman kung gaano karami kumain si Tasyo. Kahit ikaw, solid ka rin kung kumain eh." "Sabagay, tama ka naman dyan." Pagsang-ayon na lang ni Carlo, tapos tumayo na muna para gumamit ng banyo. Total 20 minutes pa naman bago iserve ang order nilang pagkain. Si Brittany naman matapos makapagbanyo ay nagpunta sa may malaking bintana na nakatapat sa bahagi ng dagat at tahimik na lumalanghap ng sariwang simoy ng hangin. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakita ni Brittany na idiniliver na ang mga pagkain sa table nila, kaya lumapit na rin siya roon para makakain. Bagong kulo lang talaga ang sinigang na tuna noong ilagay sa kanilang lamesa, kaya naman umuusok pa iyon. Kanya-kanya naman silang lagay ng sabaw sa maliit na mangkuk at nagsihigo. Noong makontento ay saka palang nagsimulang kumain. Eh dahil sa pare-pareho silang mga gutom, kaya galit-galit muna. Wala munang nagsasalita at lahat nakafocus sa tuloy-tuloy na pagsubo ng pagkain. Noong makatapos ay saka naman ipinadeliver ni Magnus ang order niyang halo-halo na tig-iisa sa kanila. Iba talaga ang pagkain kapag sariwa at dito kinakain sa tabing dagat. Yun bang natatanaw ang dagat sa di kalayuan? Parang halos nasa picnic lang din eh. Tsaka ang dami ng servings ng pagkain nila rito. Sulit din sa presyo. Oo, tama ka Carlo. Dito kami madalas kumain ni Althea. Kaya namimiss kong kumain rito. Uwi ka ni Magnus. Sabi naman ni Carlo, "Hayaan mo. Hindi magtatagal ay makakasama mo uli rito na kumain si Althea. Magtiwala ka lang." Sana nga Carlo. Kahit pa kasi alam kong pinaghahandaan naman natin lahat ng mangyayari, hindi pa rin may tatanggi na sobrang delikado sa dimensyon na ating pupuntahan at 50-50 ang tsansa ng kaligtasan natin o kahit ang mailigtas si Althea. Naku Magnus, tigilan mo yung pag-aalaga ng daga dyan sa dibdib mo. Yan ang magpapahina ng loob mo. Isipin mo na lang, patay kung patay. E ano kung doon na tayo mamatay? Ang mahalaga, hindi tayo mamamatay sa higaan na walang ginagawa o namatay sa katandaan na walang silbi. Kami kasi ni Brittany, hindi namin pinangarap na mamatay sa bahay o sa higaan. Ang pangarap namin ay mamatay sa isang malaking digmaan. Naroon ang totoong kaligayahan ng kamatayan. Isipin mo na lang kung bago ka mamatay, nakapatay ka naman ng 100 ng halimaw, mga aswang at masasamang albularyo. Ayos na yun, sobra pa yun sa patas. Wika pa ni Carlo sabay tapik sa balikat ni Magnus, tapos muling ipinagpatuloy ang pagsasalita. Pero Magnus, hindi rin naman ibig sabihin na magpapabaya na lang tayo. Suicide naman kasi ang tawag roon. Ang sa amin lang ay lumaban hanggang kamatayan, hindi magpakamatay dahil sa kababayaan. Kaya tara na, umuwi na tayo para mapag-usapan ang mga plano at maihanda nyo na rin ang mga kailangan nyo dalhin.
Oo, Carlo. Sumasang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko ha. Oo, kaya nga kami narito para samahan at suportahan ka sa laban, kahit pa hanggang sa kamatayan. Pagkalingon nila sa unahan ay nakita nilang tumawag na si Tasyo ng dalawang tricycle. Kaya noong pumarada iyon sa harapan nila ay agad na silang nagsisakay. Ilang minuto rin silang bumiyahe hanggang sa makarating sila sa mansyon nila Magnus. Kumatok ng ilang beses si Magnus hanggang sa bumukas iyon. Si Oliver ang nagbukas. Welcome back, Magnus. Oliver, mga kasangga namin. Sila Carlo at Brittany. Si Brittany ang anak ni Aling Socorro. So aswang din siya? Oo, may dugong aswang. Ito naman si Carlo ay dating normal na tao. Pero nadisgrasya siya sa laban noong tinulungan niya ako. Kaya aswang na rin siya ngayon. Pero huwag kang mag-alala, hindi sila aswang sa katauhan. Scientist kasi itong si Brittany. Nagawa niya mag-imbento ng serum na magbabalanse sa epekto ng pagkaaswang. Nawala ang uhaw sa laman at dugo, pero naiwan ang mga kakayahan. Sabi naman ni Oliver, hindi naman ako nag-aalala para sa sarili ko. Nag-aalala ako para sa kanila. Dahil kapag lumabas ang gabay ko, ay hindi ko yun mapipigilan kapag pinaslang sila noon. Sabi naman ni Carlo, anong ibig mo sabihin pare? Gabay mo pero hindi mo kontrolado? Oo pare, isang anghel ang gabay ko. Hindi ko siya nauutusan. Kusa niya lang ginagamit ang katawan ko para lumaban kapag nasa kagipitan na ako. Kaya hindi ko rin siya nakokontrol. Mas mabuti na iyong malinaw kong narinig. Nakakayahan lang ng aswang ang meron kayo para hindi niya kayo pagtangkaan. Oo pare, hindi kami kumakain ng tao. Kanin at ulam na may asin ang pagkain namin sa araw-araw. Ah, ganun ba? Nice meeting you sa inyo pare. Sa'yo rin ma'am. Wika pa ni Oliver at nakipagkamay kina Carlo at Brittany. Sabi naman ni Magnus, sige Oliver, ako na ang bahala sa kanila. Si Maris, anong ginagawa? Ayun, nasa kwarto niya, nagdidibusyon pa rin yata. Panay ang dibusyon niya eh. Sa nakalipas na ilang linggo na wala ka, pinaghahandaan ang laban sa kabilang dimensyon. Ah, ganun ba? Sige pala, didiretso na kami sa basement para magkita na ang mag-ina. Okay sige, babalik na rin muna ako sa bahay nila Maris. Dumiretso na nga sina Magnus sa basement at naabutan nilang bagong ligo si Aling Socorro at nagbabasa ng libro habang may kape sa harapan. Mama! Wika ni Brittany at agad pumasok ng silid dahil bukas naman ang pinto. Anak, ikaw nga. Hindi talaga nagsisinungaling ang tagabantay. Nabuhay ka. Mama, tinrato ko ba nila ng maayos rito? Oo naman anak. Hindi mo ba nakikita na bagong ligo ako at nagkakape? Tuwing umaga kasi ay pumupunta rito iyong si Oliver. Ipinagdadala ako ng termos na may kape, tinapay at palaman. Tapos hinahayaan niya akong maligo sa banyo ng mag-isa. Wala rin naman akong balak tumakas anak. Nakita ko siya minsan na iyong gabay niya ang gumamit ng katawan niya. Nagliliwanag ng puti ang mga mata niya at kakaiba ang aura. Kaya sa tingin ko, walang silbi kung tatakas pa ako. Anghel yata yun eh. At kahit saan pa siguro ako magtago, ay matatagpuan ako noon. Kaya feeling at home na lang ako rito. Ayos naman rito. Hinahayaan rin nila ako maglakad-lakad sa hardin ng mga halaman at bulaklak. Tapos kapag alas 11, ay pinapapasok na ako rito sa kwarto para magpahinga. Pero hindi naman kinakandado. Kaya parang border lang din ako rito. Mabuti naman pala kung ganun mama. Akala ko may nangyari na masama sa inyo. Hindi naman nila ako ginagalaw rito anak dahil alam naman nilang hindi ko ginawang ganap na aswang ang sarili ko. Pero ikaw, parang naging aswang ka na yata. Bakit mo yun ginawa anak? Napahamak ka ba? Mahabang kwento po mama. Pero wala naman po nangyaring masama sa akin. Siya nga pala mama, si Carlo, asawa ko. Doon ako tumira sa kanya sa Samar. Tinulungan namin ang isa't isa
na gawing aswang ang sarili. Pero hindi maging ganap na halimaw. Ang kakayahan lang ang kinuha ko mula doon sa serum na itim. Paano mo iyon nagawa, anak? Science po, Mama, sa pamamagitan ng siyensya. Sabi naman ni Magnus. Maiwan ko na muna kayo rito, Brittany. Pwede mo nang iakyat sa itaas ang mama mo para mas komportable siya. Marami namang kwarto roon. Doon na siya matutulog, hindi na rito. Maraming salamat, Magnus. Sagot ni Brittany. Tapos tinulungan na ang ina na dalhin ang ilang pirasong mga gamit. Sina Carlo at Tasio naman ay nagtuloy na rin sa itaas. Tapos si Magnus ay dumiretso sa bahay nila Maris sa likurang bahagi ng mansyon. Naabutan niyang nagsisibak ng kahoy si Oliver. Oh, ano yan, Oliver? Bakit yung nagsisibak ng kahoy? Mga sanga lang ito ng mga kahoy sa paligid. Pinutulan ko ng mga sanga ang ibang mga puno na masyado nang malago. Tapos ito, sinachap ko ng maliliit para magamit pang gatong. O di kaya kapag magpapaihaw ng isda. Ganun ba? Si Maris? Andyan, nasa may kusina. Bago pa pumasok sa loob ng bahay si Magnus, ay lumabas naman ang kusina si Maris. Kumusta ang lakad niyo, Magnus? Ayos naman. Yung libro na pinaduplicate natin, may balita ka na? Oo, pinuntahan namin ni Oliver kahapon. Ayos naman ang gawa nila. Malapit nang matapos. Baka raw bukas ay pwede na yung pick-upin. Tamang-tama, makapagpahinga pa kami bago tayo sumabak sa misyon. Sige pala, balik na muna ako sa bahay. Anong pwedeng iulam para sa tanghalian? Lumabas naman mula sa kusina si Aling Maming. Magnus, ayos lang ba kung pritong daing na bangus na lang muna? Masyado na kasing late kung mamamalengke pa. Bumawi na lang kayo mamayang hapon at magluluto ako ng ginataang langka na may hipon at alimasag. Opo, ayos na yun. Sa totoo lang, hindi naman ako gutom dahil kakakain lang namin. Iniisip ko lang kasi sina Carlo at Brittany. Baka maisipan nilang kumain maya-maya. At least may pang-uulam lang sila. Magnus, pareho ba silang sasama? Tanong pa ni Maris. Sa tingin mo, ligtas sa kanila na sumama sa ganoong misyon? Oo, Maris, pareho na silang aswang ngayon. Pero hindi sila pangkaraniwang aswang. Naalala mo yung mga vial na nakasabit sa leeg ng mga tauhan nila? Kahit yung kinuha natin kay Doña Socorro? Mixture iyon ng dugo ng iba't ibang aswang, orasyon at dugo ni Don Roman. Ininom nila Carlo at Brittany iyon. Pero bago nila iyon ginawa, ay ni-reverse engineer muna nila tapos inedit. Dinagdagan rin nila ng mga halamang gamot at kamandag ng mga hayop para mawala raw ang orihinal na epekto ng pagiging halimaw na aswang. Nakuha nila ang kakayahan ng mga aswang pero hindi sila naging ganap na aswang. Nakakapagpalit sila ng anyo ng mabilisan pero hindi sila kumakain ng laman o dugo ng tao. Noong naroon nga kami sa kanila, normal na pagkain ang ulam namin. Minsan binaguungan pa ang ulam. Hindi sila apektado sa mga pangontra sa aswang gaya ng asin, kalamansi o sikat ng araw. Pero ang kakayahan nila lumaban ay higit pa sa mga kudrawan o sa mga danag. Kaya masasabi kong kailangan ko sila sa paglalakbay na ating gagawin. Kung gano'n naman pala, mas magiging malakas ang puwersa natin. Oo nga, Maris. Sige pala, uuwi na muna ako para makapagpahinga. Okay, sige Magnus. Ihahatid ko na lang doon ang pang-ulam nyo. Magsaing na lang din kayo doon, ha? Oo, sige. Sagot pa ni Magnus at naglakad na papauwi. Pagkabalik ni Magnus sa mansyon, ay nasa silid na raw ang mga bisita niya. Mags, okay lang ba kung dito muna ako tatambay sa mansyon mo habang naroon ka sa misyon? Oo naman, walang problema. Pwede ka rin sumama kay Mang Ambo at tumulong sa maliliit na bagay sa asyenda. Para naman hindi ka maboard rito. Oo sige, gagawin ko yan. Sige pala Mags, doon muna ako sa isang kwarto sa itaas. Magpapahinga rin ako. Okay sige, magpapahinga rin ako maya-maya. Kapag nagutom kayo ay kumain na lang kayo. Nagsaing na ba si Mang Ambo? Oo, tapos na. Okay. Maya-maya konti ay maghahatid rito ng pang-ulam si Maris. Kaya pwede kayong kumain. Naku Mags, sobrang busog pa ako.
Maging sila Carlo ay busog pa rin yun. Kaya siguradong hapon pa o sa gabi na sila kakain. Nasaan si Aling Socorro? Naroon sa kwarto sa itaas. Dinala ni Brittany. Sila Aling Socorro at Brittany nga magkasama ngayon sa silid. Dahil marami raw silang pag-uusapan. Okay, sige. Sagot pa ni Magnus. Tapos iniwan na siya ni Tasyo para magpahinga na sa isang kwarto sa itaas. Kinagabihan, magkakasama na sa paghahapunan ang lahat. Naroon rin kasabay nila si Aling Socorro. Magnus, anong lakad niyo bukas? Tanong pa ni Brittany. Sabi naman ni Magnus, baka pick-upin na namin yung mga pinagawang libro. Bakit? Aalis din sana ako. Ihahanap ko ng matitirang bahay si Mama. Para doon ko na siya iiwanan pag alis natin. Di sige, isama mo na si Carlo. Si Maris at Oliver lang muna ang isasama ko bukas. Oo, sige. Kinabukasan nga noon ay umalis na sila dahil may kanya-kanya naman silang mga lakad. Pinuntahan nila Magnus, Maris at Oliver ang pinagawang replika ng libro. Noong magtanghalian sila ay sabi ni Magnus, Tasyo, samahan mo ako sa asyenda. Dadalawin ko lang sila roon. Kayo Carlo, anong lakad nyo ngayon? Sabi naman ni Carlo, ililipat na namin si Mama sa bahay na nakita namin. 2 kalye lang ang distansya noon rito. Tutulungan na namin siya mag-set up. Kailan ba tayo aalis papunta sa misyon? Bukas na ng hapon. Di sige, ayos na kami roon. Okay, sagot ni Magnus at itinuloy na ang pagtatanghalian. Matapos ng tanghalian ay pumunta muna si Magnus sa bahay nila Maris. Maris, anong gagawin mo ngayong hapon? Pupunta ako Magnus sa unahan ng talon sa Ibisan. Isasauli ko lang ang mga orihinal na aklat para safe. Papabasbasan ko na rin yung mga replika. Ano, kailangan mo pa ba ako roon? Hindi na Magnus, si Oliver na lang ang isasama ko. Okay sige, pupunta rin muna kasi ako sa asyenda para mangumusta sa kanila roon. Sige, bukas ng hapon na ba tayo pupunta sa misyon? Oo, okay. Sagot pa ni Maris, tapos bumalik na sa may harapan ng mansyon si Magnus kung saan naghihintay si Tasyo. Saka sila nagpunta sa hasyenda. Pagkarating roon ay masayang-masaya ang mga taga-hasyenda noong makita si Magnus, lalo na sina Tomby at Pandoy, maging iyong mga protektor ng hasyenda. Mags, hindi mo ba kami kailangan sa misyon nyo? Tanong pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, hindi mo na tol, ito na yata ang pinakadelikadong lugar na pupuntahan ko. At maging sa akin na normal na tao lang ay delikado talaga. Puro nga may mga espesyal na kakayahan ang mga kasama ko eh. Ganun ba? So paano? Good luck na lang. Ipagdarasal na lang namin ang ligtas niyong pagbabalik. At sana kasama niyo na rin noon si Althea. Oo nga tol, salamat. Sagot ni Magnus, sabay ininom na ang minimerienda niyang soft drinks. Nagpamerienda kasi siya sa lahat ng taga roon habang ikinikwento ang magiging misyon niya sa kinabukasan. Papalubog na ang araw noong magpaalam na si Magnus na uuwi na sa mansyon. Puro naman pag-iingat ang habilin ng lahat ng mga nasa hasyenda. Pagkarating niya ng bahay ay naroon na sa lamesang kainan ang sinigang na baboy na malalaki ang tipak ng pagkakahiwa ng karne. Bilin talaga iyon ni Magnus dahil matagal na uli siya makakakain ng ganoong ulam. Lalo at puro dilata ang baon nila sa paglalakbay. Nagbilin rin naman siya kay Aling Maming na ipagluto sila ng adobong baboy na walang sabaw para matagal iyong masisira at kahit papaano ay may pang-ulam sila na hindi dilata sa misyon. Lalo at walang nakakaalam kung gaano sila katagal mananatili sa dimensyon ni Abraham. Matapos makakain ay naroon lang silang lahat nakatambay sa may terrace sa ikalawang palapag ng bahay habang nagkakape. Nang makita nilang nagmamadaling lumapit sa mansyon
sina Oliver at Maris. Sabi naman ni Magnus, "Oh, bakit? Ano problema?" Sabi naman ni Maris, nararamdaman raw ni Oliver na may magbubukas na portal sa harapan ng mansyon. Pagkarinig lang noon ay agad nagsitalon mula sa terrace paibaba sina Carlo at Brittany. Si Magnus naman ay kinuha ang shotgun na naroon sa may itaas na bahagi ng terrace at dali-daling bumaba sa hagdanan. Lahat sila ay nakahanda kung sakaling isang kalaban ang lumitaw mula sa portal. Ilang saglit pa ay may portal na nabuo sa may harapan ng puno ng mangga. Lahat sila ay tahimik na nakaabang. Nang magsalita ang taong papalabas, "Ayos parang mga Boy Scout, laging handa." Nabusisa naman agad ni Magnus kung kaninong boses iyon. "Lino?" "Oo, ako nga," sagot ni Lino at tuluyan ang lumabas ng portal. Sabi naman ni Magnus, "Oh, relax na kayo, si Lino ito, kasangga natin." Sabi naman ni Oliver, "Isang arkanghel ang gabay mo?" "Oo, ang galing mo naman, naramdaman mo kaagad. Ikaw rin, may gabay ka rin palang anghel. Nakikita ko siyang nakatayo sa tabi mo ngayon." Sabi naman ni Maris, "Paanong nakikita mo at hindi ko nakikita?" Sabi naman ni Lino, "Ewan ko. Ang may mga gabay lang siguro na anghel ang nakakakita sa ganoon kataas na antas ng nilalang." "Uy, may dalawang aswang kayong kasama. Pero teka, bakit wala kayong maitim na aura? Tsaka, hindi kayo malansa. Vegetarian?" Wika ni Lino nang nakangiti. Sabi naman ni Magnus, "Lino, ito si Carlo. Dati siyang normal na tao lang na tumutulong sa misyon ko noong naroon ako sa Luzon. Kaso napasaba kami sa matinding laban at napinsala siya ng husto ng mga aswang. Naging aswang na rin siya. Tapos ito namang asawa niya, si Brittany, nanggaling sa mataas na uri ng aswang dito sa lugar namin." "So, ito yung anak noong hinahunting natin? Na si Roman tsaka Socorro Carlos?" "Oo, siya nga yung anak na bunso. Binago niya ang timpla noong dugong hybrid para kakayahan lang ang makuha nila at hindi ang urge ng isang aswang. Kaya naihiwalay niya ang pagiging utak halimaw sa mismong kakayahan. Ganon din ang ginawa niya sa dugo ni Carlo. Kaya mga aswang ang kakayahan nila pero normal na tao ang lahat sa kanila pati na sa pagkain." "Ah, ganun ba? Ayos yan. Ngayon na ako nakarinig ng ganun. Pero at least nasa panig sila ng kabutihan." "Siya nga pala, Lino, bakit ka narito?" Sabi naman ni Lino, "Ang sabi kasi sa akin ng kaibigan kong Diwata na inutusan kong magmasid dito sa inyo paminsan-minsan, na aalis na raw kayo para magpunta sa misyon bukas. Ang sabi niya, hindi niya rin alam kung saan ang mga portal papunta roon. At kung makakapasok raw kayo roon, malaki ang posibilidad na hindi na kayo makakalabas pa. At sa mga ganoong dimensyon raw, kung sino ang gumawa noon ay siya rin ang masusunod sa mga rules sa loob. At maaaring isa sa rules na inilagay roon, walang ibang kapangyarihan ang gagana maliban sa kapangyarihan ng mga aswang. Dahil puro sila aswang doon, di ba? Kaya tama ang desisyon mo na magsama ng mga aswang sa lakad na ito. Dahil kakailanganin mo talaga sila roon. Tapos ikaw naman, Magnus, mas mabuting magdala ka ng mga pampasabog at itak. Gagana iyon roon dahil hindi naman iyon mga espiritual na bagay. Pero ang pinakamalagang dala ko na para sa inyo ay ito. Buwis buhay, bago niya ako naikuha nito. At nanggaling pa ito sa kaharian ng mga matataas na antas ng mga engkanto." Mahabang salaysay pa ni Lino, sabay abot ng isang kulay asul na bato kay Magnus. "Ano naman to?" tanong pa ni Magnus. "Di pamasahe pa pauwi." "Ha? Anong ibig mo sabihin?" "Magnus, sa tingin ko ay hindi naman kayo papauwi ni Isabel sa mundo ng mga tao ng ganun-ganun lang. At kung may paraan para makabalik rito ay hindi niya rin iyon sasabihin sa inyo. Kaya ibig sabihin, bitag ang pupuntahan nyo at wala kayong dalang susi papalabas. Basagin mo ang batong iyan sa harapan ng kahit anong puno at magkakaroon ng portal papabalik sa mundo ng mga tao.
Yan lang ang naisip kong pwede kong maitulong sa inyo, lalo at hindi ako pwedeng sumama. At oo nga, may kasama kayong anghel. Pero ang tanong, sa tingin nyo ba, hindi pa yan napag-iisipan ni Abraham? Ang duda ko nga ay punong-puno ng wardings o selyong panangga sa mga anghel ang lugar na iyon. Kaya maaring hindi nyo rin magagamit ang gabay nitong si Oliver na isang anghel. Siya nga pala, Oliver, noong narito ako noong nakaraan, hindi ko naman nakikita yung anghel mo na nakatayo sa tabi mo. Paano nagpapakita na siya ngayon? Hindi ko rin alam, Lino eh. Trip niya lang siguro. Dahil alam niyang may panauhi na isang arkanghel kaya siya nagpakita. Okay. So paano, Magnus? Good luck sa misyon nyo. Umuwi kayong lahat na kumpleto at buhay ha. Kahit pa may sugat o pinsala, okay lang, basta buhay. At kung sakaling merong may malalang pinsala sa inyo pagkabalik nyo rito, tawagan mo lang ako agad. Dadalhin ko rito si Tingting. Pag-iingat kayo, pare. Wika pa ni Lino at niyakap si Magnus. Si Magnus naman ay mahahalata na naluluha na ito dahil sa nakikita niyang pagmamalasakit sa kanya ni Lino. So papaano? Aalis na ako ha. Baka mainip ang gumawa ng portal ko at pagsarahan pa ako. Ayokong bumiyahe pa pauwi ng Mindanao nang nakabus. Oo, Lino, maraming salamat sa lahat ng babala. Pati na rito sa susi sa pagbabalik sa mundo ng mga tao. Walang anuman, Magnus. Basta ang bilin ko ha. Bumalik kayo ng kumpleto at buhay. Oo, Lino, sisikapin namin yan. Sagot ni Magnus tapos muli na pumasok sa portal si Lino papauwi sa kanilang lugar. Noong sumara na ang portal ay tahimik silang lahat at tila pinag-iisipan ng malalim ang mga sinabi ni Lino. Noong makahuma na sila sa pag-iisip ay sabi ni Magnus, so paano? Magsipahinga na tayo. Ito na ang huling gabi na makakatulog tayo ng tuloy-tuloy at mahaba. Dahil maaring hindi na natin iyon magagawa sa dimensyon ni Abraham. Oo, Magnus, tama ka. Sige, magpapahinga na rin kami. Sagot ni Oliver at umalis na sila ni Maris. Sina Magnus naman ay nagsiakyat na rin sa taas para magpahinga. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 209. Mga katribo, kasunod na po nito ang exciting part ng kwento. Ang paglalakbay nila Magnus sa 7 dimensyon ni Abraham para bawiin si Althea sa kamay ni Isabel. Wala pong bibitaw ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.